Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo, sa relasyon, sa iyo, at sa person mo. Kukuha ko ng angel number at saka sa uli ay charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito, ikaw. At saka kung kailan mo ito napanood, yun yung start ng 1 week reading para sa iyo. The Wheel of Fortune in reverse, Ace of Pentacles at the Judgment in reverse. Ito yung cards para sa relationship. Itong card sa relationship nyo ng person mo, hindi lang para doon ang tinutukoy, kundi in general. May mga maganda ng pagkakataon, kaya lang nade-delay. Pero ipagpatuloy mo lang kung ano yung nasimulan mo. Pero kung magsisimula ka pa lang, hindi ito magandang sign. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na huwag kang gumawa ng desisyon o kaya aksyon na hindi mo pinag-isipan ng maraming beses, lalo na kung magsisimula ka pa lang, na aksyonan ito. Pero kung matagal mo nang sinimulan, may magandang resulta naman pero hindi katulad ng inaasahan mo. Kung magdedesisyon ka naman, gamitin mo yung talas ng kutob mo para ito yung maging guide mo. Sa career, kung hindi maganda yung panahon mo, hindi mo kailangan isisi sa iba. Kumbaga, panindigan mo kasi meron naman itong magandang resulta in the end. Mas promising at saka maraming oportunidad na darating sa iyo na kailangan mo mas maging responsable. Hindi lang naman kasi yung performance mo or kung gaano ka kagaling sa trabaho. Tinitingnan din kung ano yung attitude na meron ka. At kung naghahanap ka man ng trabaho, magkakaroon ka nito very soon. Kaya matagal mo ito bago mahanap kasi kailangan mong pahalagahan. Hindi pwedeng palit lang ng palit ng trabaho. Tingnan mo din kung ano yung mga kakulangan mo, kung bakit nawala sa iyo yung career, at saka kung paano pa mag-i-improve. Ito yung additional card. 7 of Pentacles, dalawang cards na para sa positive, na marami talagang oportunidad na darating sa iyo. Magiging pabor din sa iyo yung kapalaran, patungkol sa negosyo at saka sa career. Kailangan lang ng pasensya at saka tiwala na may mga magandang dulot sa iyo yung mga nangyayaring sitwasyon. Single ka man or nasa relationship, kailangan ng patience at saka effort para yung delay na sitwasyon ay hindi na lumala. Sa mga single, yung potential person na kinikilala mo or makikilala ay very promising. Yung pwedeng maging kayo or may potential na magustuhan mo rin siya. At yung potential person ay hindi magpapanggap, magpapakatotoo siya sa iyo. Kaya wag mo siya basta husgahan. Kilalanin mo yung person na kung paano niya dalhin yung problem at saka kung paano siya magpapaliwanag sa iyo kung meron mang problema. Itong card na ito ang nagsasabi na marami kang magandang katangian na hindi mo napapansin at saka deserve mo na makamit kung ano yung nakalaan para sa iyo, na magmumula kay God or sa universe. Itong next na card naman,
pinapaalala sa iyo na hindi lang yung pangarap o kaya yung dasal ang importante. Kailangan din ng pag-aksyon at saka ipagpatuloy kung ano yung minamanifest mo sa buhay or goal. Ang buhay mo, ang akala mo, yung bang parang halaman na nasa paso lang, pero pwede palang pang garden. Itong card na ito ay merong biglaan na abundance na darating sa buhay mo. Kumbaga increase sa kita o kaya yung position sa trabaho or yung mga hindi mo inaakala or inaasahan na blessings na darating. Para naman sa mga nasa relationship, magkakaroon ng bagong simula or renewal ang relasyon nyo kahit na committed ka sa relationship. At saka sa relationship, kailangan marami kayong pag-uusap ng person mo para makaiwas sa misunderstanding. Marami mang pagsubok na dumarating sa relasyon nyo ng person mo, nakakasurvive ito. Mas lalong nag-grow ang relasyon at sinisikap na maging masaya ito. King of Cups, Four of Pentacles at Queen of Cups. Ito yung cards mo. Pareho kayong ipinapakita dito sa cards mo ng person mo. Magkarelasyon man kayo or hindi. Pinapakita na pareho kayong mature sa paggamit sa financial or sa mga desisyon. Pareho kayong may sariling pangangailangan pero nandun yung pagkontrol. Gipit ka man or hindi, mas inuuna mo yung pangangailangan mo sa financial, kayo ng person mo. Sa financial, sakto kung meron ka man nito. At saka meron na kasing pinaglalaanan yung financial na meron ka. Hindi ka naman nagiging mahigpit sa iba or hindi na nagiging mapagbigay. Kasi mas inuuna mo yung obligasyon or responsibilidad. Kung yung person mo mahigpit sa financial, ang ilan sa inyo, hindi ka ganon. Naikisimpatya ka pa rin kahit na meron kang sariling pangangailangan. Para sa ilang single, merong potential person ka makikilala na marunong siyang makinig at saka makisimpatya sa nararamdaman mo. Ang paalala ng mga cards, bihirang dumating yung love sa buhay mo. Kaya bigyan mo ng pagkakataon yung ibang person na makilala ka. Sinasabi na sa iyo ng mga cards para hindi ka magulat kung bakit walang dumadating sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo masyado kang focus sa sarili o responsibilidad. Kaya nawawalan ka ng time para makipag-date or makakilala ng ibang potential person. Maging confident at bigyan ng time ang sarili. Itong Eight of Swords ang nagpapaliwanag na kaya ang ilan sa inyo ang person mo hindi nakikisimpatya sa iba pagdating sa financial. Kasi may takot ang person mo na magkaroon ng problema lalo sa financial, kaya naghihigpit siya. At ang advice ng cards, mag-isip ng ibang option o kaya yung magkaroon ng source of income. Isipin mo yung best at paghandaan mo yung worst kasi hindi naman puro best lang ang mangyayari sa buhay natin. Lahat tayo may guide. Yun yung magtuturo sa'yo. Lalo na yung instinct mo, yung talas ng kutob, kung ano yung dapat mong simulan, dapat ipagpatuloy at dapat tapusin. Sa mga nasa relationship, alamin mo sa person mo kung gusto ba niya ng sweetness na showy or private. Itong card na ito ang nagsasabi na meron kang mamimit na person na importante yung physical na itsura,
pwedeng sa love o kaya sa career. May mga tao talaga na may standard sa pagkilala sa person. Pangalawang card na ito na kailangan mo ng extra income para matugunan yung pangangailangan mo sa financial. Diba naghihigpit nga ang ilan sa inyo? Pero magkakaroon ka ng extra na trabaho na makakasuporta sa mga pangangailangan mo. Itong next card naman ang nagsasabi na hindi mo kailangan mag-suffer or magsakripisyo. Pangalawang card na ito na merong person na hindi pinapakita na meron talagang problema sa financial. Kahit dito sa tarot cards ay sobrang higpit. Kumbaga talagang pinakakaingatan mo kung ano yung financial na meron ka. At saka base sa mga cards, may mga taong nangangailangan ng tulong mo. Sa mga nasa relationship, mas mangingibabaw ang emosyon mo. At saka, meron kasing decision yung person mo or sinasabi na hindi ka pabor. Pero mas mananaig yung gusto mo or hangad sa sitwasyon at wala na rin magagawa yung person mo sa mga decisions mo. Kasi para ito sa ikakabuti ng lahat. At dahil sa balanse sa paggamit sa isip at saka emosyon, nare-resolbahan mo yung mga problemang dumarating sa inyo sa family or sa relasyon. Queen of Pentacles, Ten of Wands in reverse, Ace of Swords. Ito naman yung card ng person mo. Kung sa cards mo, pinapakita yung person mo at saka ikaw, dito sa cards niya, ikaw yung ipinapakita. Ang gusto kasi ng person mo ay matuto ka sa pagkakamali or lesson na nangyayari sa buhay nyo. Ang gusto niya ay matuto ka namang tumanggi. At saka gusto niya magkaroon ng hustisya kung ano yung nangyayari sa buhay nyo. Kaya pinoprotektahan niya yung family nyo at saka ikaw. Pero maganda rin sa relationship na may balanse, na merong tumatanggi at meron namang sumasang-ayon. Na para makabuo kayo ng solution at saka plano sa mga situation na dumarating. At saka iniisip din ng person mo na masyado kang mabait. Kaya kahit kayong dalawa ay nagkakaroon din ng problema. Sa kalusugan naman, mas mag-focus ka muna sa sarili mo para magkaroon ng mabilisang improvement. Lalo na kung nagda-diet ka o kaya ay meron kang illness. At saka ang ilan sa inyo, protektahan mo yung healthy mo na pangangatawan. Kailangan ng cleanliness kahit sa physical contact o kaya yung mag-alcohol ka, maghugas ka ng kamay para makaiwas ka sa virus. At saka ang ilan sa inyo merong back pain na nararamdaman. Kaya nahihirapan ka rin na magdala ng mabibigat. Para sa ilang single, ang advice ng cards, huwag mo ipakita sa person na napaka-importante niya sa iyo. Kasi kung hindi siya para sa iyo, meron pang mas best na darating. Kung ano yung katotohanan, yun yung mas magbibigay siya ng oportunidad at pabor na kapalaran. Itong Three of Cups ang nagsasabi na yung positive energy mo ay mas lalong nagmumultiply, mas lalo ka pang lumalakas. Yun ay dahil sa mga magandang nagagawa mo sa buhay mo or sa kapwa. At saka, nasusolusyonan mo din yung mga problems mo. Hindi man natutugunan yung financial na kailangan mo, pero marami kasing sumusuporta sa iyo or nagbibigay ng lakas ng loob. Yun kasi yung balik nila
sa mga magandang nagawa mo sa kapwa. At saka 'di ba sinabi nga sa mga unang cards na kailangan ng patience. Dito sa last card mo, pinapakita na magkakaroon ka ng tagumpay sa negosyo or career. At saka marami kang positive na cards kahit na magkaroon man ng delay ang sitwasyon mo sa buhay. Ibig sabihin, yung mga positive na dumarating sa iyo, yung mga simpleng blessing, pero malaki naman ang tulong sa iyo or impact sa buhay mo. Ito yung mystical card mo na ang ibig sabihin, yung career mo ay nasa tamang direksyon. Kumbaga nasa positive na pagbabago na para masuportahan yung mga pangarap mo or priorities. Marami ka ng positive na card, lalo na kung solution sa mga problems mo na merong positive energy na in-apply ka sa buhay mo na yun yung nagiging dahilan para malagpasan yung mga problems na dumarating sa iyo. At ang mga blessings ay magpapatuloy. Ito naman yung time na makakapag-relax ka na dahil sa matutugunan mo na yung magandang daloy ng career o kaya ng financial. At saka wala ka nang sasayangin na oras. Itong pagpapahinga mo, iisipin mo din kung ano yung next na plano mo or ano yung mga susunod mo pang papangarapin na para tuparin. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship. Ikaw lang yung nagpapapigil sa person mo sa mga gusto niyang gawing desisyon. At saka pinapakita rin na kahit card ito ng person mo, ay magaling kang maghawak ng relasyon, kaya nagtatagal kayo. Ito muna yung basahin natin, yung angel number mo. Affirm. Somebody is watching you, wishing they had treated you differently. Ito guys, kanina ko pa to napapansin sa mga cards mo. Na maybe may person na nanghiram sa inyo sa financial or masyadong abusado na. At yung person na yun, kung halimbawa umutang man siya sa iyo, binabaliwala niya, nagsisisi kasi maayos kang kausap tsaka natutulungan mo din siya. Pero naging mailap ka na. Habang kinukuha natin yung charms, i-add ko lang guys na sa relationship, kailangan mo rin sabihin sa person mo kung ano yung mga hinanakit mo or kung ano yung gusto mong baguhin niya. Para makamove forward ka sa relasyon nyo. Kung meron ka mang kinikimkim na tampo. Ito yung ilan na nangunguna sa 12 zodiac sign sa reading na ito. Pwedeng zodiac sign ng person mo o kaya zodiac sign mo. Libra, Taurus, Aquarius, Virgo, Pisces. Ang next naman, ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi.